Una-una siya ang beneficiary dito. Kung mapapatalsik via withdrawal of support or impeachment or death, God forbid, siya ang magiging acting president. Okay? And remember, by June 30, pagka nag-assume siya ng presidency by any of those methods, eligible siya for re-election sa 2028. So it will be a 10-year presidency for her. Parang si Gloria dati. Parang Gloria formula. So tinitignan nila yan, party yan sa pinag-usapan. Ngayon, yung sa sinasabi naman ni Ina, si Sara ay tumindig na sa tabi ng tatay niya. Yung mga maisog rallies sa Davao at yung dito sa Liwasan, ando doon siya. Pinakita niya yung suporta niya doon sa grupo na yun. At hindi naman natin pwedeng kapamilya yan eh. Anak yan. Tapos nakita naman niya na under fire siya for her incompetence at yung corruption. Tapos ngayon may potential pa siya, exposure do sa ICC. So she stands to benefit also from any of these destabilization efforts, siya magiging beneficiary siya, but I'm not going as far as to say that she is a direct participant, but for sure she is a beneficiary.